Kilala niyo ba si Boy Bukbok? O siya naman ang dating Agriculture Secretary sa ilalim ni Paolo Duterte. Si Manny Piñon na kunwari nag-resign. Pero totoo, siya ba? Bakit nga ba tinawag siyang Boy Bukbok? Simple lang. Para nang mapanindigan ang pag-angkat ng mahigit 15,000 metric tons ng bigas mula sa Thailand na pinugaran ng mga bukbok. Kumain siya nito sa National TV. Pero teka, ang tanong, pagkano kaya ang kailan kung bakit siya nag-import ng binubukbok na bigas? Bakit sila bibili na may bukbok? O di sila bumili na may bukbok. Sila naman kumain. Sila kumain. Bakit naman lahat ng kamalasan sila gumagawa? At hindi lang yan. Si Boy Bukbok din ang magpanukala na gawin legal ang rice smuggling. Oo, rice smuggling. It's the most practical option. Legalize it. Hindi na smuggled rice yan. Dahil sa sobrang talino, sumirit ang presyo ng bigas sa Mindanao. Umabot ng 70 pesos per kilo, ang pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa madaling salita, puro kyaw-kyaw, pero palpak sa resulta. Ampaw, walang laman. Kaya siguro ibinasura siya ng mga taga-Cotabato. Not once, but twice. At di pa tapos, si Boy Bukbok din ang masalikod ng palpak na 44 billion solar-powered irrigation system project. Wayaban pa, ipinamyaban niya na by 2020, rice sufficient na raw ang Pilipinas. Na kaya nating maging rice sufficient over the next 6 years. Pero anong embing? Epic frame. Mismong mga taga-Cotabato na reklamo sa kalidad ng proyekto. Masayang ang bilyong-bilyong pondo ng bayan dahil sa isang proyektong ampaw at palpak. At ngayon, iniimbestigahan na ito ng Marcos administration dahil sa alegasyon na tatiwalian. Yan si Boy Bukbok, nagmamalimis pero kurap, magmabagaling, pero palpak.